Alam naman nga ninyo na haharapin nga ng Golden State Warriors ngayon ang pinakamatinding pagsubok simula nang mawala si Stephen Curry sa kanilang magiging game laban sa defending champ na Oklahoma City Thunder. Ang problema, mukhang hindi dito ready ang Warriors, lalo pat maliban kay Stephen Curry, may ilan rin namang mga players na may injury at posibleng hindi makapaglaro. Bago pa magsimula ang laban, inanunsyo na nakalista bilang questionable si Jimmy Butler na may injury sa balakang, Trayce Jackson-Davis na nagtamo ng injury sa tuhod, nakalista bilang probable si Draymond Green at sure na maglalaro at sina Alex Tohei, Al Horford, DeAnthony Melton at Stephen Curry. Syempre, and since karamihan sa mga key player may injury, hindi malabo na hindi sila makasabay sa lakas ng defending champions na Oklahoma City Thunder, lalo pat isa nga ito at nag-iisang pinakamainit ngayon sa Western Conference. Samantala, sa kabila ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers kahapon, wala pa rin naman dapat ipag-alala ang mga fans, gayong nananatili sila sa ika-top 2 sa Western Conference na merong record na 15 wins, 5 losses. Isa pa, talo rin naman nga ngayong araw ang sumusunod na team sa kanila na Denver Nuggets at Phoenix Suns, kaya nasa kanila pa rin ang full control ng second seed sa Western Conference. Isa pa, magkakaroon ng team ng 2 araw na pahinga bago sumabak next game laban sa Toronto Raptors. Pero kahit manatalo ng isang beses sa huling games, may nagsilabasang rumors ngayon sa social media para mapalakas ang lineup sa inilabas ng Bleacher Report na 3-team trade proposal kasama ang Dallas Mavericks at Charlotte Hornets. Bali dito, makukuha ng Mavericks sila Melo Ball. Masusungkit naman ng Hornets sina Max Christie, Rui Hachimura, Dalton Keunig at Gabe Vincent at isang first round pick, at makukuha naman ng Lakers sina Daniel Gafford at Klay Thompson na parehong target noon pa ni Rob Pelinka. Sa kabilang banda, balik na naman ang Detroit Pistons sa winning streak matapos nilang maipanalo ang huling 2 game laban sa Miami Heat at Atlanta Hawks. Dahil dyan, umangat na sa 17 wins, 4 losses ang kasalukuyang record bilang number 1 sa Eastern Conference. Kaya meron sila ngayong hawak na magandang momentum para ma-extend ng team ang kanilang panalo. Matagal na ngang hinahangad ng Pistons na umangat sa standings, lalo pat grabe ang pinagdaanan ng prangkisang ito. Literal sila ang pinakakulenat na team noon, hindi lang sa East kundi pati na rin sa buong NBA. Pero hindi rin naman magagawa ng Pistons na maging competitive sa conference na ito kung hindi dahil sa pag-improve ni na Jalen Duren at Cade Cunningham na siyang player na naging parte ng kanilang napakahabang lose streak. Kung hindi sa pag-improve ng dalawang ito, hindi magiging top 1 ang Detroit Pistons ngayon. Bukod dyan, malaki ang impact ng kanilang mga veterano at siyang magiging difference maker ng kanilang team.